What's up, Dreamers? Ako nga pala si Dos at in this video, magpapalit na tayo ng water pump and syempre, isasabay na rin natin yung thermostat housing niya and yung bypass tube. Also, maglalagay na nga rin pala tayo ng bagong thermostat and Toyota na siya and magkukulat na rin tayo guys. So tara, samahan niyo ako. So first guys, magdi-drain muna tayo ng radiator natin and nandito lang naman yung drain plug niya guys. Yan, so drain muna natin siya. So habang pinapatagis natin yung radiator natin guys, babaklas naman tayo ng alternator dito. Kasi yung water pump housing na yung babaklasin natin. Bali, tatlong 12 mm naman siya guys, dito sa taas and dalawa dito sa baba. Para pag hinugot natin is kasama na yung bypass tube. So bago natin tanggalin yung alternator natin, tatanggalin muna natin yung battery natin. And after natin matanggal yung battery, pwede na natin tanggalin yung alternator. And sa pagtanggal naman ng alternator guys, napakadali lang niya, no? So sakat lang siya, then isang 10 mm, tapos yung dalawa niyang bracket, or yung sa iba isang bracket lang. Then meron lang siya ditong isang bolt dito sa baba, ayan yung nut niya guys, so yan yung tatanggalin natin. So una muna natin tanggalin yung socket guys, press nyo lang, then hila. Next naman is yung 10 mm, ayan, so after nyo maluwagan, pwede nyo siyang kamayin guys, just like that. Then next naman natin tanggalin is yung bracket, ayan. So natanggal ko na nga rin pala yung nut dito sa ilalim guys. Yan, so 12 mm lang naman siya. Then after nyo matanggal lahat yon guys, pwede nyo na matanggal yung alternate. Next naman natin tatanggalin is yung dipstick and 12 mm lang naman siya. Like so. So after natin matanggal yung dipstick, maglalagay naman tayo ng paper towel dito kasi kita nyo is open na siya, no? Para hindi siya pasukan ng kahit na anong contaminant. And ito na yung water pump natin and ito naman yung water pump housing. So sa water pump housing na natin siya tatanggalin kasi magpapalit din tayo ng bypass tube. And tatlong 12 mm na lang pala siya guys, isa dito sa taas and dalawa dito sa baba. So tara guys, tanggalin na natin. And sa pagluwag nga pala guys, gamit na kayo ng 12 mm na socket. And medyo matigas nga pala yan, no? So meron kayong breaker bar or power handle, much better. So see, matigas siya. So, luwagan muna natin lahat, guys, yung bolt and yung dalawang nut. So, pag maluwag na, guys, pwede na natin siya kamayin, no? And para hindi tayo mahirapan. That's one. Dito naman sa baba, guys, yung dalawang nut. That's two. And this is the last one, guys. It's three. So, after natin matanggal yung tatlong bolts and nuts dito, guys, punta naman tayo dito sa may bracket ng bypass tube. And guys, so yun naman yung tatanggalin natin. No? So, 12 mm lang naman siya. So, tanggal natin. So, ganun lang ulit guys. So, luwagan muna natin. Yan. Then, after natin maluwagan guys, pwede natin siya kamayin. Just like that. Next naman guys is tatanggalin na natin tong hose papunta sa intake manifold natin, no? And as you can see, natanggal ko na nga pala yung hose clamps niya. And gumagamit lang ako ng flat screw head dito guys. Yan. To break it loose. Inababa ko lang siya guys para matanggal. So, after natin matanggal lahat ng bolts guys, yan, pwede na natin matanggal to guys. Release na siya. Yan. So, mahuhugot na natin siya, guys. Yan. So, nakakabit na lang sa kanya is yung bypass hose dun sa may kabila. So, tara, tanggalin naman natin. So, etong bypass hose, guys, yung naiwan, no? So, tatanggalin na natin yan. And, sasabihin na natin yung thermostat housing, guys. So, dito sa ilalim yung thermostat housing. So, tatanggalin muna ulit natin yung distributor natin guys para meron tayong enough space. So bago natin tanggalin yung distributor guys, naglagay muna tayo ng markings sa mga high tension wire yan para hindi tayo malito mamaya pag ikakabit na natin. Also guys, naglagay din ako ng markings dyan. Yan guys. Distributor, yan sa head. Para pag binalik natin guys is itatapat lang natin siya dyan para nakatiming pa din siya. So tanggalin na natin yung high tension wire guys. And pag natanggalan natin yung high tension wire guys, yung socket naman ng distributor, and also yung hose ng vacuum advancer, and also yung socket ng temperature sending unit natin. So, ito na lang yung natitira guys, 12 mm and dito sa kabila. So, maluwag na siya guys. It's one. It's two. And after natin matanggal lahat ng bolts and connection, pwede natin siya tanggalin. And after natin matanggal yung distributor guys, maglalagay naman tayo ng paper towel para hindi siya pasukan ng kahit na anong contaminants. So, ito na ngayon yung thermostat housing natin guys. And ito yung bypass hose natin. Tatanggalin din natin yung mamaya para matanggal natin yung water pump. And also, papalitan din naman natin itong thermostat housing. So, babaklasin natin. Tatanggalin natin itong upper and lower radiator hoses. And also yung connection ng thermo switch.
So tara, tanggal natin. Nandito guys, hindi ko na nga pala napakita yung pagtanggal ng thermostat housing kasi na-delete yung footage ko. Pero hindi naman kayo maliligaw dyan guys kasi tatlong hose clamps lang yan and tatlong 12mm. So kayang-kaya niya tanggalin guys. So pag natanggal nyo na, ganito na yung itsura niya guys and papakinisin natin yan. So after natin matanggal yung thermostat housing guys, natanggalin na rin natin yung bypass hose. So balik naman na tayo dito sa kabila. Yan. So ngayon guys, pwede na natin matanggal yung water pump and yung water pump housing niya guys, tatanggalin na natin. And also yung bypass tube. So tara, tanggal natin. So ngayon naman guys, tatanggalin na natin siya. So hilahin muna natin siya dahan-dahan. Then baba lang muna natin guys. Then baba lang muna natin siya hanggang sa makita natin yung bypass hose. Yan. Then pag nahawakan nyo na yung bypass hose guys, dahan-dahan naman natin siya iaangat. And just like that, natanggalan natin yung assembly ng water pump. So ito na nga pala yung luma nating water pump assembly guys. And nandito na rin yung bago. And as you can see, nakabit ko na nga pala yung bypass tube niya sa bago nating water pump housing. Hindi naman kayo maliligaw dyan guys. Kasi may guide yan. So ngayon naman, kakabitan natin tong water plug. And gagayanan natin yung sa may kabila. So tara. So naglagay nga pala ako ng konting gasket maker dyan guys bago ako nilagay yung water plug. Optional naman yan kung gusto nyo rin lagyan guys. Just make sure na nakabaon maigi yung water plug. Then lagay na natin yung adjustable clamp. And ganoon lang din yung gagawin natin dito sa hose papuntang intake manifold guys. And ang gagamitin nga pa nating hose clamp dito is yung luma kasi mas matibay yan. Next naman guys is compare natin yung luma nating water pump dito sa bago. Always compare your new parts guys. And also ito nga pala yung part number niya. So as you can see parehas naman sila. So tara, kabit na natin. So nilagyan ko nga din pala ng gasket maker yung water pump guys para may kapitan yung gasket natin no. Para hindi siya gumalaw. Then optional naman yan guys kung gusto nyo lagyan or hindi na. Pero yung sa akin, nilagyan ko na. Then lalagyan na natin yung gasket guys. Just like that. So guys, optional lang din if gusto nyo lagyan ng gasket yung pagkakapitan ng water pump. Pero yung sa akin guys, nilagyan ko na no. Just to make sure. Huwag nyo lang tatanda din ng sobrang daming gasket maker guys kasi may gasket naman na siya. So ang purpose lang yan is hindi gumalaw yung gasket. Next naman guys, kakabit na natin yung water pump. So dahan-dahan lang para hindi gumalaw yung gasket. Just like that. So make sure na tama yung mga butas guys. Next naman guys is lalagay na natin yung mga bolts niya no. So hand tight muna natin. So 5 bolt lang naman yan. Then hand tight muna natin bago natin sikipan. So kung meron naman kayong torque wrench, pwede nyo naman siya i-torque into 9.1 Newton meter. So after natin malagay yung water pump guys, so papatayin muna natin yung gasket. So hintayin muna natin yan. So dito naman tayo ngayon sa thermostat housing natin guys. So kaya nga pala tayo magpapalit niyan kasi yung pinakadulo nito guys, yan. Wala na yung naka-emboss niya, no? So delikado tayo sa overheating. Malakas kasi yung pressure dyan guys. So wala nang kakapitan yung hose clamp ng water plug natin. So kaya kailangan natin siyang palitan. And as you can see guys, nalipat ko na yung thermo switch dito sa bago natin. Yan. And also yung temperature sending unit natin. Yan. Nalipat na rin natin guys. So next naman is maglalagay tayo ng yan. Brand new na thermostat. And Toyota na siya guys. So pag maglalagay naman kayo ng thermostat guys, make sure na yung jigger bulb niya, yan, is nasa taas. So pag ganyan yung position ng mamaya, so pag nalagay niyo yung thermostat guys, dapat is yung jigger bulb is yan, nasa taas. Yan kasi yung pinaka-breather niyan guys. So tara, kabit na natin. So naglagay nga din pala tayo ng gasket maker dyan guys. And optional lang din to since may o-ring na yung thermostat natin. So lagay lang natin yan dyan guys. Just like that. Then hand tight natin yung dalawang 10mm. Then higpit na natin guys. Ito yung luma nating thermostat guys. Ito yung luma. And ito na yung bago natin guys. Look at the difference, no? Yan. Ito naman yan guys. Kaya natin tinanggal yung assembly niya kasi tignan nyo naman, no? Yan. Nakakamag na siya guys. So yan, napalitan na natin sila lahat. So ngayon guys, papatuyuin muna natin yan. Then habang pinapatuyo natin guys, yan. Lilinisin naman natin yung paglalapatan sa kanila. Dapat siya ay smooth guys. So yung paglilinis pala ng surface guys, gagamit lang kayo ng Scotch Brite, no? So kuskusin nyo lang, tanggalin nyo lang yung mga dating beta gray. Yan dito sa may water pump and also yung dun sa may thermostat housing. So dito guys, nilagyan ko rin nga pala ng gasket maker yung water pump housing natin. Kasi wala akong makitang gasket para sa water pump housing. So tara, kabitin natin siya. So tanggalin muna natin yung paper towel na nilagay natin guys.
And make sure lang na smooth talaga yung surface na pagkakapitan ng housing kasi may possibility na mag-leak yan guys pag mayroon natira na gasket. So sa pagbabalik naman guys, ganoon lang din. No? Kung paano natin binaklas, ganoon lang natin babalik. So reverse lang siya. So unahin muna natin ipasok yung sa may bypass hose, papunta dun sa thermostat housing. So yan, lulusot lang natin ulit siya doon guys kung paano natin siya tinanggal. So, napasok na natin, guys. Yan, no? So, yan yung bago nating water pump. Yan, guys. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng bolts. So sa paglalagay naman ng bolt guys, syempre hand tight muna natin. And also yung dalawang nut. And kung meron naman kayong torque wrench guys, pwede nyo siya i-torque into 13 foot-pounds or 17 Newton meter. So, nakabit na natin yung tatlong tornilyo, guys. Yan, so nakabit na natin siya, no? Tapos ito rin, guys. And also, yung pinaka-bracket niya, guys. Nalagay na natin yung tornilyo. Yan, So next naman guys is yung paglalapatan ng thermostat housing, no? So dapat malinis din yan. So yun lang yung kinain natin. And dito naman guys, lalagyan din natin yan ng RTV. So konting-konti lang guys bago natin ilagay. And dito guys, nakabit yun na nga pala yung thermostat housing and hindi ko na ulit na ipakita sa inyo kasi deleted nga yung footage ko, no? Pero sobrang basic lang naman yan guys. 3 bolts lang yan, no? Parang plug and play lang din yan. And also yung mga hoses, kailangan maskip lang siya. So tara, kabit naman natin yung distributor. so tanggalin lang natin to, guys. Yan. Just like that, guys. Next naman is yung connection niya, guys. So, kabit lang natin, no? So, yan. So, kabit lang natin, guys. Make sure it clicks. Then, the temperature sending unit, guys. Yan. So, pasok lang natin dyan. And this is the last one, guys. Sa vacuum advancer natin, no? So, yan. So, pasok natin, guys. So, nalagay na natin yung distributor, guys. Next naman is yung alternator. So, unahin muna natin yung dipstick, guys. Baka kasi makalimutan. And dito, guys, nalagay ko na nga pala yung alternator, no? So, very basic naman yan. Yung pagbabalik naman is reverse lang ng pagbabaklas, guys. Alam kong kaya-kaya nyo na yan. So, hindi na natin i-elaborate yan dito. Yan, so nalagay ko na yung dipstick, tsaka yung belt, guys. So, okay na sila lahat. Next naman, guys, ilalagay na natin yung battery. And as you can see, nakalagay na rin yung high tension wire. And hindi naman kayo maliligaw dyan, guys, kasi naglagay tayo ng markings. And dito, guys, nakapagsali na rin nga pala ako ng coolant, no? So, check natin kung may leaks ba. And sa mga hose na ginawa natin, guys, check natin lahat yan kung may leaks. Then, punta naman tayo dito sa may water pump, guys. Yan, syempre, check natin yan. And as you can see, guys, as of the moment, wala pa naman leaks. So, sana wala talagang leaks. Yan, guys, yung mga dugtungan. So, check natin maigay, guys, kung merong leaks. So, ngayon, guys, start na natin siya and biblitin natin yung coolant. So, tara. Start natin siya. So, start natin, guys. So, start na siya, guys. So, yan. So, ngayon, mag-bleed lang tayo, no, guys? Yan, lahat ng joints. Double check, guys. So, hintayin din natin lumikit yung fan natin, okay? Ayan. Naman tayo sa kabila, guys. So, water pump. Double check natin, guys, kung may tumatagas. Yan, so far so good naman, no? So, walang tumatagas. So, ngayon, guys, hintayin lang natin wala lahat ng bubbles, okay? So, bleed lang tayo, guys. So, yan, no? So, wala namang leaks, guys. So, double check lang natin. Magawa natin, guys. So, the best way para malaman kung may leaks, guys, is sa ilalim, guys, kung may tumutulo siya. So, yan, guys. So, wala namang tumutulo, no? And so, etong nakikita nyo, guys, is hindi nyo natapon na kulan kanina. Okay? Yan. So, yan, guys. So, kalahati na siya, no? So, hintayin na lang natin magbukas yung thermostat, okay? So, yun guys, no? After 30 minutes, yan. Wala na lumalabas na bubbles. And, naka 5 ikot na rin yung radiator fan natin. So, yan. Always nag-check tayo, guys, kung may leaks ba siya. So, wala naman, guys. So, yan. Lipat naman tayo dito sa kabila. Yan, guys. So, there's no any signs of leaks. So, tingnan natin ulit dito sa baba. Yan, dito yung the best way, guys, para makita nyo kung may leaks.
So, yan guys. So, kitang-kita nyo naman guys, walang tumutulo, no? Yan. So, ngayon guys, sasara na natin to. So, ngayon guys, tatakpan na lang natin siya, no? Yan. So, ingat kayo guys kasi, yan, mainit yan guys. So, yan. So, once na natakpan nyo na guys, pwede na natin siyang tanggalin. So, yan guys. That's it. Kuha lang tayo ng basahan, then tatanggalin natin to, okay? So, mainit siya guys ha. Be careful. Yan, so. Yan, so lalagay na natin yung radiator cap natin guys. So, yan. And ganun lang kadali magpalit ng water pump, thermostat housing, bypass tube, and water pump housing. So if you like this video guys, please give it a thumbs up, and if you have any suggestion, please comment down below. And always remember guys, chase those dreams. Peace.